Hello people! For today's lunch ay meatballs and mashed potato with gravy ang pinaluto ni Amo. So pag ganito ay gagamit tayo ng sliced bread. Tinanggal ko yung brown and binabad natin yun sa milk para magmashi. In a bowl, i-mix natin together yung ground beef. Siguro mga more than half a kilo yan. Tapos, yung binabad natin na sliced bread, 2 itlog, chop na parsley, konti lang yon. Tapos, 1 teaspoon ng salt, paprika, paminta, tamang kutob-kutob lang yan, garlic powder, onion powder. Kung walang garlic powder and onion powder, pwede naman yung fresh, hiwain lang na maliliit. Kung ayaw nyo naman na magbabad or gumamit ng tinapay, yung mga, pwede naman yung breadcrumbs. Breadcrumbs yung usually na ginagamit dyan. Yung sa akin dito is yung sliced bread na binabad sa milk. Mas masarap siya para sa akin. And nakakatulong yun para more moist pa yung ating ground beef. Yung mga ground beef namin dito, wala talagang mga fats. Kaya pag hindi mo yan nilagyan ng tinapay or breadcrumbs, talagang ano yan siya, matigas. Then ibibilog lang natin yan, kagaya ng pagbilog niya sa'yo. Ito pwede nyo itong i-store sa freezer, itong mga meatballs na to. And pwede itong ihalo sa mga pasta or yung with tomato na ilalagay sa oven. Then, nag-mashed potato tayo dito pagka ganito yung pagkain. So, nagluto na tayo ng patatas. Nagpalambot na tayo sa kabilang burner. And dito naman, sa kawaling ito, ay magprito tayo ng ating meatballs. I-control lang natin yung apoy natin to low, medium heat para hindi siya madaling masunog and hilaw yung ilalim. Itong meatballs ito, pwede nyo din tong gawing sweet and sour na meatballs. Masarap din yun. Or pang baon ng mga bata na ganito lang siya, prito lang, tapos ketchup aside. After na prito natin yung meatballs, set aside muna natin yan. And then dito na tayo sa ating mashed potato. I-drain yung tubig and habang mainit pa yung ating patatas, madali lang yan siyang i-mash pag mainit pa. So naglagay tayo ng half stick ng butter dyan. Depende kung marami kayong ginawang mashed potato, mag-add kayo ng more butter. And then, unti-unti kong nilagay yung cooking cream. Kung wala namang cooking cream, pwede naman yung evaporated milk, tapos mag-add na lang kayo ng all-purpose flour. All-purpose flour? All-purpose cream. Ano ba? So, naglagay tayo ng salt dyan according sa gusto nyong panglasa or panglasa ng mga amo. Medyo mag-less na kami ng salt dito kasi yung amo kong lalaki, sabi niya, hindi na siya kakain ng medyo maalat. Kaya, i-less na yung lahat ng mga pagkain. I-less na ng salt. O, diba? Super dali lang siyang i-mash pagka, pagka mainit pa yung potato. Pero, pwede naman kayong gumamit ng food processor. Nawa lang ako sa food processor. Kaya, gagamitan natin yan ng manual na ganito. Pag cooking cream yung gamit natin, super creamy yung ating mashed potato. Favorite ko talaga tong mashed potato na to. Lalo na pagka steak, masarap yan. And bago i-serve yan, mag-adala ako ng kunting cooking cream saka initin para mahat siya. Para mainit siya. And dito na tayo sa ating gravy. Nagpainit tayo ng kaldero dyan. And then naglagay ako ng 1/4 cup ng all-purpose flour. I-roast natin yun ng konti until mag-light brown lang siya. And hindi ko na na-on yung camera. Nag-add ako ng 1 stick ng butter at 1 Maggi cubes. Kung gusto nyo ng maraming gravy, mag-add kayo ng more broth or mag-add kayo ng more flour para mas marami yung magagawa nyo. And unti-unti natin ilalagay yung tubig, hot water yung gamit natin dyan habang hinahalo. Kung gusto nyo naman ng milk ang ilagay instead of water, pwede naman talaga. Halo-haluin lang natin mabuti yan until wala na mga buo-buo. And then kung kailangan dagdagan ng water, pwedeng mag-add ng water pagka masyadong sticky. Pagka isa-serve yan, habang lumalamig, lalong magtithick pa yan. So mag-add tayo ng water according sa gusto nating mangyari na gravy consistency. Para more flavorful, naglagay tayo ng oyster sauce, mga 1 tablespoon yun. And naglagay tayo ng soy sauce ng mga 1 tablespoon din. Pero depende na yan sa panglasa nyo. And more, mas maganda yung kulay pag lalagyan natin yan ng soy sauce and oyster sauce. Then naglagay tayo dyan ng paminta. Naglagay pala ako ng garlic powder kanina nung naghalo tayo ng flour. Pag okay na yung consistency and lasa, pakuluan lang ng konti and okay na yun. And dito, super ngarag ako niyan kasi yung amo ko, alauna pasado na nagsabi na magpapaluto or nagpapagawa yung amo kong lalaki ng Santa Fe salad. Sa mga oras na yan, nag-message na lang yung amo kong babae sa akin kasi nga yung mga oras na yan, nagsusundo siya ng mga estudyanteng mga anak. Yung amo ko namang lalaki, on the way na pala sa bahay. So yun na nga, sabi niya,
send everything na kailangan. Naubusan ako ng chicken and lettuce kaya bumili siya online. Medyo madali lang naman din yung online dito. So yung chicken natin for Santa Fe salad, dapat talaga ay mamarinate ko pa yan ng teriyaki sauce. And dahil wala na tayong oras, rekta na yan, naglagay na lang tayo dyan ng chicken, teriyaki sauce, and konting olive oil. Niluto ko lang yan until mag-caramelize yung chicken and sauce. Papalamigin muna natin yan ng saglit. Tinapat ko yun sa aircon. Tapos naghiwa na tayo ng lettuce, kamatis, naglagay tayo ng corn, red beans, and i-mix lang yan together. Pagkatapos niya, nilagay natin yan sa serving dish and ready to serve na yan with yung chicken kanina. Tapos ito naman tayo sa sauce. Naglagay tayo ng lemon, olive oil, naglagay tayo ng paprika, naglagay tayo ng paminta, cumin, naglagay tayo ng konting ginger powder dahil wala tayong fresh. And dapat meron talaga tayong peanut butter, salt, naglagay tayo ng parmesan cheese, and naglagay tayo ng mga 2 tablespoon ng honey. And naglagay pala ako dyan ng 2 pirasong garlic na fresh. Tapos naglagay tayo ng coriander leaves, wala akong fresh. Yung aking nilagay dyan ay frozen. Then i-blend natin yan together para mag-smooth yung texture ng sauce. Kung masyadong thick naman, pwedeng mag-add ng olive oil. Ito napakasarap ng sauce na to, malinamnam siya. Then okay na yung ating Santa Fe salad. Malamig na yung ating chicken kaya nilagay na natin yan sa top. And habang ginagawa ko yan, inon ko na uli yung mga burner para mainit yung ating pagkain. Tuloy-tuloy talaga yun kanina. Sakto naman sa mga oras na to, dumating na yung estudyante namin. Kaya pinainit ng lahat. Itong mashed potato, nag-add lang ako ng konting cooking cream and ininit ko siya ng todo-todo. Yung amo kong lalaki talaga, pagka nandito, talagang kailangan talaga yung mga pagkain mainit na mainit. Maganda siya ngayon. Parang pinong-pino. Sumakto naman tayo sa oras, hindi naman tayo late. Saktong-sakto lang talaga tumating yung mga estudyante. Nag-boil bala tayo ng broccoli aside. And itong meatballs, pwede nyo itong ilagay dyan sa ating gravy. Siniparate ko lang yung meatballs and gravy para kung may mga bata na ayaw ng gravy, pwede silang kumain. Tapos ito ay fried bread yan, top yan ng ating Santa Fe salad. And since nagda-diet yung amo kong lalaki, siniserve ko yun aside. And tara kain, ito yung ating plato. After silang kumain na rin kami ni Belle. Wala ba? Hindi tayo makakalihin ko. Wala naman sinabi. Ang sarap ng ano? Meatballs. No.